Bukod sa Tarlac at Pampanga, tinitingnan na rin kung may mga illegal na pogo sa Southern Metro Manila. Sa pagkalat ng mga operasyon nito sa bansa, ang puna ng isang senador, bakit hindi natitrace ng Anti-Money Laundering Council ang paglabas-masok ng perang may kaugnayan sa pogo? Nakatutok si Mav Gonzales. Ilang lugar daw sa Southern Metro Manila ang napapaulat na maaaring may illegal na operasyon din ng pogo. Minomonitor daw ito ngayon ng mga otoridad. Lalo't ang ilang nakatakas na pogo workers sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga nasa Metro Manila na raw. The south of Metro Manila is full of reported alleged illegal activities in relation to online gambling. So that includes Muntinlupa, Makati, Las Piñas, Pasay, Parañaque. Siguro it has something to do with the proximity to the airport, proximity to the hotels and casinos. Para may little Chinatown na dyan sa multinational. Pero tikinan lang po natin ito kasi baka mamaya naman wala naman silang criminal activities. Nagmamanman din daw sila sa Cavite. Sa Cavite, meron kaming tiningnan po namin yan mga ilang buwan ang nakakaraan, pero wala kaming na-verify na illegal activities sa area ng Bacoor, sa area ng Dasmariñas. Ang hinala nila, nagagamit ang NAIA na gateway ng mga nagpapatakbo ng pogo sa South. Ang tingin din ni Senador Sherwin Gatchalian, kaya nagsulputan ang mga pogo hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga ay dahil sa lapit lang ng Clark International Airport. Bukod sa mga ito, ayon sa PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission, makikita ang mga marka ng money laundering sa pogo hub sa Bamban at Porac. Punatuloy ni Senador Gatchalian sa Anti-Money Laundering Council o AMLC, bakit hindi pa rin natitrace kung saan nanggaling ang perang ito at sino ang tumanggap. I express my disappointment to the AMLAC dahil trabaho nila mahanap itong source ng money laundering. Trabaho rin nila na malaman sino itong money launderers. Hindi rin daw alam ng AMLAC kung may nailabas namang pera mula sa mga pogo sa Pilipinas papunta sa ibang bansa. Hindi rin nila nakikita yon. Hindi nila nakikita. Kaya nga ang pinaka-basic sa akin is pumasok yung pera, may nakatanggap. Kung yan ay through our banking system, may dinaanan yan electronically. Kung cash yan, sabi nga ni Mav, meron din dapat makatanggap yun. No? Hindi nila na-detect yun . Estimate namin is 6.1 billion, but it can be more. Kinukuna namin ng pahayag ang AMLAC pero wala pa silang tugon. Sabi ng PAOK, nasa bansa pa ang Chinese fugitive na si Wang Ziyang na isa sa sinasabing business associate sa Baofu ni suspended Bamban Mayor Alice Go. Nung chinek namin yung CCTV, pero nung alam niya nang papasukin na yung bilas and all, saka na siya tumakas. So siguro ina-anticipate niya na kaya niyang suhulan yung operating units na kasama ng PAOK, kaya pa-bunching-bunching lang siya doon. Hindi ho ganun kadali. Malaking grupo ng galing Bamban, galing Porac, naman-manan namin nandito pa ngayon sa Metro Manila. Sunod-sunod man ang raid sa mga pogo, giit ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang mga sindikato ang tunay na banta at hindi ang mga lehitimo at lisensyadong pogo. Dapat daw habulin ng mga law enforcement agency ang mga underground alien hacking at scam syndicate. Nakikipagtulungan daw sila sa mga otoridad ukol dito. Minomonitor naman daw ng PAGCOR ang mga pogo na nagbabayad daw ng tax at nagbibigay ng trabaho. Ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, kontra raw sa pogo, legal man o hindi. Ang mga gambling, nakakasira ng pamilya, nakakasira ng negosyo. Ang kumikita lang dyan yung mga pogo operators. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. 4 na babae ang nasagip ng pasukin ng otoridad ng isang spa sa Pasay na nagpipigay umano ng extra service. Nakatutok si EJ Gomez. Sinalakay ng mga operatiba ng Pasay City Police, Pasay LGU at DSWD. Pasado alas 9 kagabi ang spa na ito. Naukod kasi sa masahe, may extra service na binibigay sa mga customer. Meron tayong pinapasok na nagpanggap bilang isang customer at doon po natin napatunayan na meron nga illegal na activity itong establishmento na to. Talagang nakita na meron talagang hindi maganda. Naging sex din ito imbes na spa lamang. 4 na babae ang nasagip. Wala naman kaming nakita na mga minors. So lahat sila ay nasa tamang mga edad. Ang range ng kanilang edad is from 22 to 28. Umaabot dyan yung mga babae nila ay 10.
Pero ngayon, kukunti lang yung naano natin. Meron lang 4 na babae. Mayroon ding lalaking 2. Kabilang sa mga naaresto ang receptionist at kahera ng establishmento. Nakumpiska bilang ebidensya ang isang kahon ng kondom at ilang cellphone. Wala ring mapakitang business permit ang spa. Meron po. Nasaan siya? Nasaan yung spa? Pwede makita, te? Sa taas po. Nakadikit po kasi yun sa pader, ma'am, kaso naglaglagan po. Meron po, ma'am, kasi nilalakad po yun, ma'am eh. Base sa investigasyon, isang korporasyon ang nagpapatakbo ng naturang spa na meron din daw branch sa Tacloban City. Ikinandado na ng City Hall ang establishmento habang patuloy ang investigasyon. Pinaghahanap na ang manager at may-ari na mahaharap sa kasong human trafficking. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Pag-asang nasilayan ng 28 taong gulang na estudyante sa kanyang graduation. Sa kabila ng pagiging visually impaired, nakapagtapos siya sa kolehiyo. At yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Kasabay ng mahigit 500 estudyante nagtapos sa College of Commerce and Business Administration ng University of Santo Tomas ang 28 taong gulang na si Jerome Santiago. Santiago Jerome Concepcion. Tagumpay na maituturing na nakagraduate siya sa kabila ng pagiging fully blind. Mahigit 1 taong gulang pa lang noon si Jerome nang madiagnose na may congenital glaucoma. Dumaan siya sa ilang operasyon pero tuluyan pa ring nawala ang kanyang paningin sa edad na siya. Naging hamon sa kanya makipagsabayan sa ibang estudyante. Halimbawa ang ilang subject na kailangan niyang makita ang mga graph pero wala nang naaaninag si Jerome. Greatest difficulty with dealing with visual materials sa mga lessons like graphs. So I always ask assistance from my professors and classmates. Sa tulong ng Braille o touch-based alphabet sa mga visually impaired at makabagong teknolohiya tulad ng mga software na may kakayahang basahin ng mga text, nakapag-aral si Jerome. Ang nakakatuwa ay talagang masikap. Talagang inaalam ang mga lessons, bagamat may mga adjustments kaming ginawa. Pero mas naging hamon daw kay Jerome at sa pamilya ang ilang mapanghusgang mata. Meron talagang tao na para bang tinitignan nila yung self nila na mas mataas kaysa doon sa mga tao with disability in general. Kasi kahit naman may disability yung tao, meron pa rin naman siyang worth, meron pa rin naman siyang abilities. Nasasaktan din ako. Meron din kasi mga tao na hindi makaintindi kung ano yung kalagayan nila. Pero hayaan mo lang sila, basta go on. Congratulations, anak. Ang graduation ay tanda ng tagumpay para sa mga mag-aaral na nagsipagtapos. Pero para kay Jerome, tanda rin ito na maging mga physically challenged katulad niya ay malayo ang mararating sa buhay. At ngayong graduate na siya ng kolehiyo, lalong luminaw ang landas para kay Jerome. Trust your abilities din and believe in yourself. And sa mga panahon na nandun na talaga yung part ng inaccessibility challenges as visually impaired student. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. 10 bahay na sunog sa Santa Cruz, Maynila. May kabi-kabila rin malalaking sunog sa Quezon. At yan ang tinutukan ni Katrina Son. Pasado alas 6 kagabi, nilamon ng apoy ang residential area na ito sa Barangay 9 sa Lucena, Quezon. Dahil sa lakas ng hangin, pahirapang maapula ang apoy. Nasa 2 oras ang lumipas bago idiniklarang fire out. Hirap ding maapula ang hiwalay na sunog sa isang talyer sa bayan naman ng Gumaka dahil sa mga nakaimbak na gulong at lumang sasakyan. Inabot ng 10 oras bago naapula ang apoy. Walang ibang ari-ariang nadamay. Walang nasaktan sa parehong sunog na patuloy pang inaalam ang sanhi at halaga ng naiwang pinsala. Sa Santa Cruz, Maynila naman, 10 pamilya sa Elias Street ang nasunugan kaninang alas 8:30 ng umaga. Labis na nagulat ang mga residente na agad inilikas ang kanilang mga kaanak. Ang bilis po talaga ng pangyayari.
Ang bilis po, tsaka ang lakas po ng hangin, papunta po na yung hangin. Siyempre, nataranta na ako, tinawag ko na yung mga kasama ko. Kahit walang naisalbang mga gamit ang karamihan, nagpapasalamat pa rin daw sila na ligtas ang lahat. 8 bahay ang totally damaged, habang 2 ang partially damaged. Mayroon po tayong 2 casualty pero minor injury lang naman po. Isa pong ginang na nakatira dito at isang fire volunteer. Mag-aalas 9:30 ng umaga nang ideklara ang fire out. Tinatayang nasa 70,000 pesos ang cost of damage sa sunog na iniimbestigahan pa ang sanhi. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Pinagbibitiw ng ilang grupo si NEDA Secretary Arsenio Balisacan dahil sa inaprobahang pagbaba ng taripa o buwis sa pag-angkat ng ilang produkto. Sa kaso ng bigas, imposible raw na mapababa ng lower tariff ang presyo nito sa target na 29 pesos kada kilo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nanawagan ng ilang samahang pang-agrikultura na magbitiw na sa pwesto si NEDA Secretary Arsenio Balisacan dahil makakasira raw sa lokal na industriya ang inaprubahan niyang pagbaba ng taripa sa bigas, mais, karning baboy at manok. Wala na sa tamang pag-iisip si Secretary Balisacan. Magpahinga na lang siguro muna siya. Kasi talagang grabe na ang pananaksak sa amin sa likod. The farmers is the backbone of the economy. Backbone ng osteoporosis dahil sa kahirapan sa dami ng utang ni farmer. Humihingi sila ng face-to-face meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw kasi sila kinonsulta ng NEDA at hindi ito dumaan sa Tariff Commission. Kaya sakaling pirmahan ito ng Pangulo, kukwestiyonin at maghahain daw sila ng temporary restraining order laban dito. Imposible raw bumaba sa target na 29 pesos kada kilo ng bigas dahil lang ibababa ang taripa mula 35% sa 15%. We think that NEDA is giving the President false hopes. And that's why we feel that before the President thinks of issuing an executive order, pakinggan niya muna kami. Bagamat baliktad po yung proseso. Para hindi po malagay din sa alanganin ang ating pamahalaan. Ayon sa grupong Sinag o Samahang Industriya ng Agrikultura, kakailanganin pa rin ng subsidiya mula sa gobyerno para maabot ang 29 pesos kada kilo na bigas. Ibig sabihin, kailangan ng 21 pesos na subsidy para gawing 29 pesos kada kilo ng bigas. Katumbas ito ng nasa 22 billion pesos kada buwan na gagastusin ng gobyerno. Bababa rin daw ang presyo ng palay para makasabay sa imported at tinatayang nasa 86 billion pesos ang mawawalang kita sa mga lokal na magsasaka. Sagot ng gobyerno, bibilihin naman ng NFA ang produksyon ng local farmers. Pero giit ng grupo, nasa 5% lang ang kayang bilhin ng NFA. Kaya paano na kapag umani na sa Oktubre ang mga magsasaka? Paano yung remaining? Ibig ba sabihin, babagsak na yung presyo ng palay? Kasi wala na silang pera pang bili. So, yun ang isang malaking problema. Yung sinasabi nila na may pondo ang bumibili ang gobyerno, pero hanggang maximum of 15 days na lang sila. Mag-umpisa pa lang yung ani, wala na silang mabibili. Nawawalan na rin daw ng gana magparami muli ng baboy ang ilang hog farmer. Tinamahan na kami ng ASF, ay imbis na suportahan kami, ay dinagdagan pa yun na pinababa pa yung taripa para dumagsa ang importation. So, ang masashare natin is after 4 years, no? Tumaas ba, bumaba ba ang presyo ng baboy? Di ba? Hindi naman. Kalaban pa raw ang patuloy na problema sa smuggling. Hindi lang daw magsasaka ang apektado. Nasa 65 billion pesos din daw kasi kada taon ang mawawalang kita sa Bureau of Customs sa mga produktong bababaan ang taripa. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Balisacan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.